Tunay na pambihira, ang biktimang nire-resolba ang kanyang sariling kaso. Ngunit nakarinig ka na ba ng isang multong sinusubukang lutasin ang sariling kaso ng pagtapos sa kanya? Ano man ang mga personal na paniniwala, palaging kagilas-gilas kapag pumupulupot ang supernatural sa isang kriminal na investigasyon. Kadalasan, maingat ang mga investigador tungkol sa pagdepende sa mga salaysay na kinasasangkutan ng mga supernatural na elemento dahil maaari nitong mailigaw ang investigasyon at ang mas malala ay maaari itong magresulta sa maling paniniwala. Ang kaso pong ating tatalakayin ngayon ay sumusunod sa katulad na tema at nananatiling hindi nalutas. Ito ang viral na Venus Serapon case mula sa Indonesia. Bago po tayo magpatuloy, shoutout po kina Jesus Manuel Cafuer from Saudi Arabia at kay Rosemary Biagtan from Hong Kong. Sa pagpapatuloy ng kwento, noong May nitong taon 2024, nabighani ang Indonesia sa isang bagong pelikulang pinamagatang Vina Before 7 Days. Ang pelikulang ito ay hango sa totoong Venus Serapon case mula noong 2016. Sa mahabang panahon na natiling hindi umuusad ang kaso dahil tila walang interes sa mga pulis. Ngayong naging viral ito, ipinagpatuloy nila ang investigasyon sa mas malawak na saklaw. Mula nang ipalabas ang pelikula, nagulat ang mga netizens sa sirkulasyon ng isang voice recording. Ayon sa ulat, ang nakatatandang kapatid na babae ni Vina ang gumawa ng recording na to nang ang isang kaibigan ni Vina ay sinapian umano ng espiritu ng dalaga. At ang nakakagulat, kinilala ng espiritu ang mga individual na responsable sa pagtapos at paglapastangan sa kanya at nagbigay ng isang detalyadong salaysay ng mga kaganapan na nangyari nung gabing yun. Posible kaya ito? Nagdulot ng debate ang mga pahayag na to tungkol sa kredibilidad ng kanyang mga sinabi. Gayunpaman, ang panibagong atensyon sa kaso ay nag-udyok sa pulisyang ipagpatuloy ang isang malawakang pagsisiyasat upang i-verify ang mga salaysay na to. Magsimula po tayo sa nangyari nung gabing natagpuan ng mga biktima. Sabado, August 27, 2016, bandang alas 7 ng gabi, humingi ng permiso sa kanyang nakatatandang kapatid na si Mariana, ang 16 anyos na si Vina, na mamamasyal kasama ang kanyang nobyo. Si Aki ay kasing edad ni Vina. Pinahintulutan naman siya ni Mariana, ngunit pinayuhan siyang dapat palaging mag-ingat. Sumakay si Vina sa motorsiklo kasama si Aki ng gabing yon. Sa kasamaang palad, wala ni isa sa kani-kanilang mga pamilya ang makakakitang muling buhay ang magkasintahan pagkatapos ng gabing yon. Linggo ng madaling araw bandang 1 a.m., isang teenager na nakakakilala kay Vina ang natatarantang dumating sa bahay ng dalaga. Ipinaalam ng taong ito sa kapatid ni Vina na naaksidente ang dalaga at nasa ospital. Agad na sumugod sa ospital ang lolo at tama ni Vina. Pagdating nila, nakita nila si Vina na nasa kritikal na kondisyon na may maraming sukat, durog na kamay at paa at nahihirapang huminga. Sa kasamaang palad, binawian ng buhay si Vina pagkarating nila na sobra namang ikinabigla ng kanyang pamilya. Halos pareho din sila ng kalagayan ng nobyo niyang si Iki. Napuno din ito ng mga gasgas at mga pasa sa katawan. Sa resulta ng pagsusuri, nagtamo ito ng pinsala sa kanyang ulo at gaya ni Vina, pinawian din ng buhay si Eki nung gabing yon na siya ring ikinabigla ng pamilya nito. Gayunpaman para sa pamilya ni Vina, parang kakaiba ang sitwasyon. Dahil sa pagkabalisa sa sinapit ng anak, agad na lumapit ang tatay ni Vina sa mga pulis na nasa ospital at nagtanong kung saan nangyari ang aksidente. Sagot naman ng isang pulis, nangyari daw ito sa flyover sa Kipungpungan Village sa Serapon. Sinabi niyang nasangkot sina Vina at Eki sa sulong aksidente. Nabangga umano sa bangketa ang motorsiklong minamaneho ni Eki, saka sumalpok sa poste ng kuryente. Sumugod ang ama ni Vina sa pinangyarihan para mag-imbestiga pa. Sa pinangyarihan, nagtaka ang tatay ni Vina sa kawalan ng anumang senyales na may nangyari ditong aksidente. Walang pinsala sa bangketa o kahit sa poste ng kuryente. Pagkatapos, pumunta siya sa istasyon ng pulis para inspeksyonin ang sinakyang motorsiklo ng kanyang anak. Nakapagtatakang nasa maayos namang kondisyon ang motorsiklo na may mga normal lang na gasgas, hindi ito durog o sira. Paanong nasa medyo maayos na hitsura ang motorsiklo, samantalang napakasama ng sinapit ng mga sakay nito. Nagtaas ito ng mga hinala tungkol sa salaysay ng aksidente. Sinuri din ng ama ni Vina ang mga gamit na naiwan sa pinangyarihan.
Buo ang cellphone ng kanyang anak, walang basag ni gasgas. Kung malubha talaga ang nangyaring aksidente, dapat ay nasira na din ang mga bagay na to. Sa kabila ng kanyang mga hinala, walang ebidensya ang tatay ni Vina na susuporta sa kanyang teorya na maaaring isa tong kaso ng homicide. Kaya't ihahatid niya na lang sa huling hantungan ang kanyang anak na si Vina at mananatiling matatag para sa kanyang pamilya. Maisasarado na sana ang kaso bilang isang malagim na aksidente ng ganun na lang. Kaya lang pagkatapos, nagsimulang maging kakaiba ang mga bagay. 3 araw pagkatapos binawian ng buhay si Vina, nakatanggap si Marliana ng tawag mula kay Linda, kapatid ng kanyang kaibigan. Sinabi ni Linda sa kanya na sinapian siya ng espiritu ni Vina. Umiiyak at nagpupumilit na makita ang kanyang ina. Nag-aalala at nagtataka, pumunta ang pamilya ni Vina sa bahay ni Linda. Habang papalapit sila, nakarinig sila ng hikbi na parehong-pareho ng kay Vina. Pagdating nila, si Linda ay agad na niyakap ang nanay ni Vina. Dito na rin nangyari ang recording na nabanggit ko kanina. Sa recording, inilarawan ni Linda habang sinasapian ng espiritu ni Vina na habang sakay sila ni Eki sa motorsiklo nung gabing yun, may bumangga kay Eki mula sa likuran, dahilan kaya sumemplang silang dalawa. Nawalan ng malay si Vina at kinaladkad ng motorcycle gang. Dinurog nila ang kamay ni Vina gamit ang malaking bato. Sinagasaan ng motorsiklo ang kanyang mga paa at iniuntog ang kanyang ulo sa aspalto. Sinubukan siyang tulungan ni Eki, pero agad din itong walang awang pinagbubugbog ng grupo. Si Linda na sinasapian ni Vina, isiniwalat na ang isa sa mga salarin ay nangangalang Egi o Peggy, isang binatang kakilala nila ng kanyang kasintahan. May gusto si Peggy kay Vina, pero ayaw sa kanya ng dalaga. Sa kabila ng kawalan ng interes, patuloy na naghabol si Peggy kay Vina. Bastos pa to kung humawak sa kanya na siyang kinaiinis ng dalaga, kaya nung minsan dinuraan niya si Peggy. Sinabi rin ni Linda habang sinasapian ni Vina na maaaring nagtanim ng sama ng loob sa kanya si Peggy at siyang responsable sa nangyari sa kanila. Binanggit niya rin tumakas si Peggy papuntang Jakarta kasama ang 2 pang mga salarin at binago ang kanilang mga pangalan upang makapagtago. Ang impormasyong nito ay nakumpirma sa kalaunan ng kapatid ni Vina na si Marliana. Sinabi nitong may binanggit na lalaki si Vina na nanliligaw sa kanya na hindi niya naman gusto. Nang gabing yon, ipinadala ng pamilya ni Vina sa pulisya ang mga recording at mga larawan ng kakaibang ebidensyang natagpuan ng tatay ng dalaga. Sa bagong ebidensyang ito, agad na inilunsad ng pulisya ang mas masusing investigasyon para makilala ang mga salarin. Naghanap din sila ng impormasyon sa mga tao na nakakaalam ng nangyari nung gabing yon, kabilang ang unang taong nagulat ng aksidente. Dito nalaman na ang unang taong nagulat ng aksidente ay kaibigan ni na Eki at Vina na tila kahinahinala. Hindi nagtagal, sinabi ng isang tendero ng sate na nakakita siya ng isang motorcycle gang convoy malapit sa lokasyon nung Sabado ng gabi nung nasa labas ang magkasintahan. Ibinunyag rin ng tenderong ito ang headquarters ng grupo. Sa impormasyon nito, agad na kumilos ang pulisya at sinalakay ang lugar ng August 31, 2016 at inaresto ang 8 kabataang lalaki na lasing nung panahong yun na pinaghihinala ang sangkot sa kaso ni Vina at Eki. Wala sa kanila nung una ang umamin na may alam sa kung ano ang nangyari sa magkasintahan. Gayunpaman sa ilalim ng presyon, kalaunay umamin ng isa sa kanila na inutusang sumali sa pambubugbog sa magkasintahan. Ang karagdagang interogasyon at pagsusuri sa mga mobile phone ng mga suspitsado ang nagsiwalat sa mga mensahe sa chat na nagpaplano ng pag-atake kay Vina. Sa chat messages, mayroon ding detalyadong plano para mapapunta ang magkasintahan sa pinangyarihan. Humantong ang mga suspitsado sa pag-aamin sa kanilang mga aksyon dahil sa pagkakatuklas ng mga detalyeng ito. Nang magkahiwalay na tanungin ang 8 mga suspitsado, halos lahat sila ay sinabing may 3 pang mga indibidwal ang hindi pa nahuhulit malaya pa rin. Kasunod ng kanilang mga testimonya, nagawang pagsama-samahin ng mga pulis ang mga pangyayari nung gabing yon. Nung gabing yon, umiinom ng alak ang mga salarin nang makatanggap sila ng ulat mula sa isa nilang kaibigan tungkol sa hidwaan ng kanilang motorcycle gang at XTC gang. Si Eki ay miyembro ng XTC. Humingi ng tulong ang nasabing kaibigan sa MR Motorcycle Gang para mahanap at harapin ang grupo ng XTC. At sa mga sandaling yon, dumaan naman si Vina at Eki sakay ng kanilang motorsiklo.
Kaya agad silang hinabol ng grupo at pinagbabato ng kung ano-ano. Sa huli, naabutan ng grupo ang magkasintahan sa flyover bridge kay Pungpungan Village. Pinagpapalo nila si Eki gamit ang kawayan hanggang sa matumba ang motorsiklo. Matapos mapagtantong walang magawa sina Eki at Vina, dinala sila ng grupo at ang kanilang motorsiklo sa isang bakanting lote upang bugbugin pang lalo. Salit-salitan din nilang pinagsamantalahan si Vina. Nang pareho ng walang malay, dinala nila ang magkasintahan sa flyover upang palabasing na aksidente ang mga to. Ang pag-amin na ito ang nagbunsod sa mga pulis upang hukayin ang mga katawan ni Vina at Eki para sa pagsusuri. Sa resulta, lumabas na nagtamo ang magkasintahan ng maraming tama sa ulo, pati na rin ang ebidensya ng pambubugbog sa kanila. Bukod pa rito, may nakita rin mga palatandaan ng panggagahasa sa katawan ng dalaga. Sa mga resultang ito ng pagsusuri sa mga katawan ng magkasintahan, nireclassify ng pulisya ang kaso mula sa isang aksidente sa daan tungo sa isang pinagplanuhang pagtapos ng tao at kasong panghahalay. May 26, 2017, kinasuhan ng korte ng distrito ng lungsod ng Siripon ang 7 salaring edad mula 20 hanggang 27 years old ng sinadyang pagtapos ng tao at panghahalay. Hinatulan na ang 7 salarin ng habang buhay na pagkakakulong, habang 8 taong pagkakakulong naman para sa salaring may inisyal na ST dahil 15 anyos pa lang ito. Naiulat na 3 pang mga indibidwal ang nagtatago pa rin at hindi pa nahuhuli. Kaya sarado na ang kaso hanggang sa lumabas ang pelikula kamakailan. Nitong Mayo lang ng taong ito, inilabas ng pulisya ang paglalarawan sa 3 nagtatago pang mga salarin at humingi ng tulong sa publiko para mahanap at madakip ang mga to. Sabi ng mga eksperto, nalutas na sana kaagad ang kasong ito kung isinaalang-alang lang sana ng mga pulis ang posibilidad ng pagtapos ng tao sa simula pa lang, sa halip na ipagpalagay na ito ay isang aksidente at hindi man lang nagsagawa ng pagsusuri sa katawan ng mga biktima sa mga unang yugto pa lang ng investigasyon. Ayon sa criminal investigation ng dating Indonesian National Police na si Chief Susno, kapag may binawian ng buhay sa ganoong sitwasyon, dapat itanong ng mga pulis kung normal ba ang dahilan ng pagkalagot ng hininga nito o hindi at kaagad magsasagawa ng siyentipikong pagsisiyasat sa krimen. Kabilang dito ang pagkilala sa pagkakakilanlan at pagsusuri kung ano ang naandun pa sa pinangyarihan. Dahil sa bawat pinangyarihan ng krimen, laging may naiiwang bakas. At sa kaso ni Vina, isa sa mga bakas na naiwan ay mga tamot sa kanyang katawan. Ang ebidensyang yon ay maaaring ang simula ng pagkakalutas sana kaagad ng kaso. Pero kakaibang hindi kinulikta ng mga pulis ang sperm na nasa katawan ni Vina upang ihambing ito sa 8 akusado nung panahon yon. Nakipagtalo ang abogado ng mga nasasakdal na ang kasong ito ay simpleng aksidente lang talaga. Sinabing hindi nga pinansin ng pulisya ang mga forensic evidence sa pamamagitan ng pagtangging suriin ng mga CCTV footage mula sa pinangyarihan. Iniwasan din ng pulisyang magsagawa ng DNA test sa mga nasasakdal para mapatunayan ang akusang panghahalay. Dahil matagal nang lumipas ang kasong ito, hindi na mahahanap ang mga ebidensya. May 17, 2024, ang direktor ng General Criminal Investigation ng West Java Police na si Commissioner Surawan ay sinabing binawi ng 8 naarestong mga suspitsado ang kanilang mga pahayag. Kabilang ang una nilang pag-amin na kinasasangkutan ni na Peggy, Andy at Danny, ang 3 natitirang hindi pa nahuhuling salarin. Sinabi nilang umamin lang umano sila sa ilalim ng pamimilit na binanggit ang labis na pagpapahirap sa kanila ng mga opisyal sa Seribon Metropolitan Police sa panahon ng investigasyon. Sinabi rin ng ilan sa kanila na hindi talaga nila kilala ang mga biktima, si Peggy o kahit ang 2 pang takas. Binawi ang kanilang mga naunang pahayag. Ang pagbawi na to ay nagdulot ng malaking hamon sa pangkalahatang investigasyon at sa paghahanap sa 3 pang suspitsadong malaya pa rin. Kasunod ng kanilang pagbawi sa kanilang mga pag-amin, ang mga kinatawan mula sa ilang grupo ng motorsiklo na Moonraker, Konak, GBR at XTC ay nagsagawa ng maliit na press conference noong May 30. Sinabi nila na ang 8 taong hinuli ng mga pulis ay hindi miyembro ng kanilang grupo na nagtaas sa mga katanungan. Sino ang mga inaresto ng mga pulis? Nagkamali ba sila sa investigasyon? May 26, itinuwid ng West Java Regional Police ang pagkakamali sa wanted list para sa kaso ni Vina at Eki. Sinabi niyang hindi 11 mga suspitsado kundi 9 lang. Hindi 3 kundi isang natitirang suspitsado na lang ang naiwang hindi pa nahuhuli.
Nangyari ang pagbabagong ito dahil hindi sapat ang ebidensya laban sa dalawa pang indibidwal. Ayon pa sa ilang pahayag ng saksi, kathang isip lang ang mga pangalan. Bilang resulta, napaliit na ang paghahanap at nakatutok na lang kay Peggy, kaya't kalaunan ay nahuli si Peggy. Sinabi ng pulisya na si Peggy ang itinuturing na utak sa pagtapos sa buhay ng magkasintahan at maaaring maharap sa parusang bitay kung mapatunayang nagkasala. Umiling si Peggy at hindi makapaniwala nang marinig ang mga akusasyon ng mga pulis at sinubukang pumalag habang inihahatid siya ng mga opisyal sa kanyang selda. Iginiit niyang hindi siya tumapos ng buhay ng sinuman. Sinabi niyang sinisiraan lang siya at handa siyang mabawian ng buhay upang patunayan ang kanyang kawalang kasalanan. Sinabi niya ring hindi niya kilala si Vina at hindi niya rin ito pinagsamantalahan. Iginigiit ang kanyang pagiging inosente. Ang pagkakasangkot ni Peggy sa kasong ito ay humantong sa magkakaibang reaksyon dahil may kontrobersya tungkol sa kanyang kinaroroonan sa panahon ng insidente. Sinuportahan ng mga magulang ni Peggy ang sinabi nitong hindi siya ang utak sa nangyari sa magkasintahan. Sinabi nilang matagal na umanong wala sa seribon si Peggy. 8 taon na umano simula nung umalis ito sa nasabing lugar. Sinabi ng mga magulang ni Peggy na umalis ito papuntang Bundang para magtrabaho bilang construction worker. Noong gabi ng August 27, 2016, nakita siyang kumakain ng sate kasama ang kanyang pinsan. Ginagawang imposible para sa kanya na bumiyahe pabalik sa Seribon na 140.5 kilometers ang layo. Mariing sinabi ng kanyang pinsan na kumain si Peggy, umuwi at natulog sa construction site ng gabing yon. Kinwestiyon din ni Hotman Paris Hutapia, isang sikat na abogado ng Indonesia, ang pagkakasangkot ni Peggy sa kasong ito, sa kabila ng pagiging abogado ng pamilya ni Vina. Ipinunto niyang ang ebidensya tulad ng driver's license ay hindi sapat upang matukoy si Peggy bilang pangunahing salarin. Bukod pa rito, kinuha na ng mga magulang ni Peggy sa kanya ang kanyang motorsiklo noong 2016. Matapos siyang aristuhin, aabot sa 65 abogado ang naiulat ngayon na handang ipagtanggol si Peggy. Iginigiit na inosente ito. Ang pag-aresto kay Peggy ay nagtaas ng mga hinala dahil sa mga bagong saksi na sumasalungat sa mga umiiral na katotohanan. Ang pinakahuling update ay nasa makasamahan ni Peggy na sinusuri ng mga pulis, isang lalaking nagngangalang Melmel ang lumapit na sinasabing nakasaksi sa pagtapos kina Vina at Ekin noong 2016. Unang lumitaw si Melmel sa isang live broadcast TV na nagbigay ng isang detalyadong salaysay. Ipinaliwanag niya kung paano niya sinundan ng mga salarin at nakilala ang ilan sa mga to, kasama ang 8 kasalukuyang nakakulong. Sa araw ng insidente, tumawag si Eki kay Melmel dahil balak nilang mamasyal na nakamotorsiklo ng gabing yon. Sina Eki, Vina, Melmel at Linda ang nakaengkwentro ng 3 salarin habang nililibot ang Seribon City. At oo, muli na namang lumitaw si Linda dito. Taliwas sa salaysay ni Lindang wala siya sa pinangyarihan, sabi ni Melmel ay naroon talaga siya. Humiwalay lang sa kanila si Melmel para magpagasolina. At maya-maya pa nakita niya si Eki na kinuha ng mga salarin. Nasaksihan niya rin ang walang awang pambubugbog kay Eki ng mahigit 10 katao. Matapos manghina si Eki, pinahirapan naman si Vina at hinalay ng halos 1 oras. Pagkatapos ay binuhat ang mga salarin ng magkasintahan at isinakay sa kanilang mga motorsiklo, saka itinapon sa Talon flyover. Sa maliwanag na ilaw sa flyover, nakilala ni Melmel ang ilan sa mga salarin, kaya umaasa ang abogado ni Peggy sa Tiawa na si Tony na ang testimonya ni Melmel ang magbibigay linaw sa pagkakasangkot ni Peggy sa insidente. Ang paglitaw ni Melmel bilang saksi ay nagdudulot ng pag-asa para sa pagresolba sa kaso. Pero ang tanong ng ilan, bakit ngayon lang siya lumabas 8 taon matapos mangyari ang malagim na insidenteng yon? Marahil sa pag-usad ng kaso, malalaman din ang sagot sa katanungang ito. Dahil sinusuri na rin ang ilang mga pangunahing saksi dahil sa di umano'y pagsisinungaling sa kanilang mga testimonya. Balik sa espiritu ni Vina, sa tingin niyo ba talagang nagsalita si Vina tungkol sa kung ano ang nangyari sa kanila nung gabing yon sa pamamagitan ni Linda? Hindi natin malalaman. Ngunit pareho itong nakatulong na umusad ang kaso at nakakalito din sa parehong oras. Sa isang kriminal na pagsisiyasat, ito ang pinaka-prioridad para sa mga investigador na maging bukas sa lahat ng posibilidad at maging masinsinan sa kanilang paghahanap ng hustisya. Maaaring makatulong ang paranormal account, ngunit hindi ito dapat maging esensya ng isang kaso.
Ibig sabihin, hindi dapat masyadong magpadala ang publiko dito. Si Linda na sinaniban ng espiritu ni Vina ay muling lumitaw sa spotlight pagkatapos tumugon sa isang pulis summon noong May 27. Nawala siya sa mata ng publiko sa loob ng maraming taon pagkatapos ng insidente dahil naging target siya ng pambabatikos mula sa netizens matapos maranasan ang sinasabing pagsanib. Napuno ng pambabatikos at pangungutya ng mga tao ang kanyang social media account noong 2016. Sa kanyang pahayag sa media, kinumpirma niyang wala siya sa pinangyarihan ng gabing yon. Kinumpirma din ni Linda na pagkatapos ng malagim na sinapit na magkasintahan, sinasapian na siya. Isang bagay na madalas na mangyari sa kanya mula pagkabata at itinuturing na normal para sa kanya. Binigyang diin niya rin na ordinaryong magkaibigan lang ang relasyon nila ni Vina at hindi sila malapit gaya na ipinapakita at sinasabi sa media. Ipinahayag din ni Linda na umaasa siya para sa mabilis na pagkalutas ng kaso upang hindi ito humantong sa maling impormasyon at makapinsala sa kanya. At yun ang pinakabagong update sa kaso sa ngayon at mas marami pang detalye ang lalabas sa patuloy na pag-usad ng kaso. Pero napakagulo ng mga detalye sa mga mapagkukunan. Napakahirap i-interlock sa isang sulong video. Marahil yun ay dahil sa hindi ganun karaming impormasyon ang inilabas ng mga pulis sa kanilang investigasyon. Si Vina at AK ay naaalala pa rin ng mga nakakakilala sa kanila. Si AK ay kilala bilang isang makulit, ngunit mapagkumbabang bata, samantalang si Vina ay mas tahimik at mahiyain. Kinundinan ng lahat ng nakakakilala sa magkasintahan ng nangyari at humihingi ng hustisya para sa kanila. Gayunpaman dahil sa kasalukuyang estado ng pagsisiyasat, tila malayo pa ang pagkamit sa hustisya para sa dalawa at patuloy pa rin ang pag-usad ng kaso. Nakakalungkot at nakakabagabag ang nangyari sa 16 years old na dalaga at ng kanyang kasintahan sa dapat sana ay isang normal na gabi lang. Anong palagay niyo sa kasong ito? Naniniwala ba kayo na talagang bumalik si Vina mula sa libingan upang ibunyag ang mga taong lumapastangan sa kanya? O sa tingin niyo ba ay napakaraming mga kahina-hinalang elemento sa investigasyon ng pulisya sa kasong ito? Ibahagi niyo po ang inyong mga opinyon sa comment section sa ibaba. At gaya ng dati, salamat po sa panonood. Mag-ingat po tayong lahat.